Samantala, update sa lagay ng mga Pilipino sa bansang Indonesia, ating alamin kasama si Ambassador Angelica Escalona, ang tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs. Ambassador Escalona, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Asek Weng at Ma'am Cheryl, at magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Ma'am, kumusta po ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Indonesia ngayon kasunod ng mga kilos protesta sa ilang lugar doon? Kumusta rin po yung ating mga kababayan na nandoon na? Okay, patuloy po ang mga protesta sa Jakarta at iba pang syudad sa Indonesia. The Philippine Embassy in Jakarta and the Philippine Consulate General in Manado have advised Filipinos to observe precautionary measures such as staying indoors and avoiding crowds. Ayon sa embahada, so far wala pa pong Pilipino na naapektuhan sa mga protesta at wala pa rin pong lumapit sa embahada o konsulado upang humingi ng tulong. Ma'am, ilan po yung kabuuang bilang ng mga Pilipino sa Indonesia at ano po ang trabaho ng karamihan sa kanila? May 6,000 Pilipino sa Indonesia, close to 1,800 are in Jakarta. Karamihan po sa kanila ay mga professionals, mga teachers, managers, accountants, at engineers. They have good jobs and generally well taken care of by their employers. Ambassador, ano po yung mga nakahandang tulong ng pamahalaan, particular ng DFA, para sa ating mga kababayan na posibleng maapektuhan ng sitwasyon doon? Okay, handa naman po ang ating embahada at konsulado na magbigay ng kaukulang tulong. Meron po ang embassy at consulate na nakaredy na contingency plan for any crisis or emergency situations. At meron po silang assistance to national hotline na pwedeng tawagan anytime ng ating mga kababayan. Ambassador, may posibilidad po ba na maglabas ng travel advisory sa Indonesia ang ating pamahalaan para sa mga Pilipinong turista na gustong bumisita sa Indonesia? Ano po ang inyong abiso? Well, sa ngayon po wala pa po tayong travel advisory para sa Indonesia. Kahit patuloy po ang mga protesta, there are some areas that are calm at business as usual. But we are continuously monitoring development. Kaya kung may mga kababayan tayo na nagbabalak magbiyahe ay isipin po muna ng mabuti. Ambassador, saan po naman pwedeng makipag-ugnayan o lumapit ng ating mga kababayan na nasa Indonesia ngayon or yung mga halimbawa meron na silang nakabook na biyahe sa Indonesia at nag-aatubili ng tumuloy? Saan po sila pwedeng humingi ng tulong? Well, dito sa Department of Foreign Affairs, meron tayong opisina, the Office of the Undersecretary for Migration. Meron din silang hotline. And again, sa ating embahada at konsulado, meron silang respective assistance to national hotline. And these are in our social media. Ambassador, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan sa Indonesia at maging sa kanilang mga kaanak na nandito po sa Pilipinas. Okay po, para sa ating mga kababayan sa Indonesia, please remain alert, monitor the local news, avoid protest areas, and regularly check the social media of the embassy in Jakarta and the consulate in Manado for any updates. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Ambassador Angelica Escalona, ang tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs. Maraming salamat din po. Mabuhay.